Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, ngayon po ay araw ng Lunes, ika-6 na araw sa buwan ng Oktubre, taong 2025. At ito kaugnay nung hirit ni Mr. 10K, ni Alan Peter Cayetano ng snap elections. Kasi nananawagan ito ng snap election. Sabi ni Mr. 10K ay mag-resign daw ang presidente, vice presidente, lahat ng senators, lahat ng congressman at magkaroon ng snap elections para daw maibalik ang tiwala ng taong bayan dito po sa gobyerno. O sige, sabi ni Claire Castro, o sige, mauna ka na. Hinamon ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro si Senador Alan Peter Cayetano na pangunahan nito ang pagre-resign sa pwesto kaugnay sa panawagan nitong snap elections. Ito ang tugon ni Castro sa senador matapos hilingin na magbitiw ang lahat ng mga halal na opisyal ng gobyerno mula presidente hanggang sa kongresista at magkaroon ng snap election upang manumbalik kumano ang tiwala ng publiko sa mga opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Castro, kung seryoso si Cayetano sa panawagang magsakripisyo ay dapat mauna ito para ipakita sa publiko na seryoso ito. You start, do it now. Mauna ka para maging model ka na talagang sakripisyo ka, sabi ni Castro. Sinabi ni Castro na si Cayetano ang nanawagan para mag-resign ng mga halal na opisyal sa gobyerno kaya dapat na pangunahan niya ito. Ipinaalala ni Castro na may pangako si Cayetano sa taong bayan. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa niya natutupad. Tulad na lamang anya ng 10,000 na ayuda bawat pamilya na hindi mawala-wala sa isip ng mga botante. Naungkat tuloy yung 10K, Mr. 10K. Hanggang ngayon, ang tagal-tagal na panahon, hindi mo pa rin natutupad. Ayan yung mga sinabi mo nung ikaw ay tumakbo eh. Ang dami mong pangako. Ito nga 10K na ito hindi mo nga maibigay sa taong bayan eh. Tapos ngayon mananawagan ka ng snap elections. Sige, pangunahan mo. Unahan mo na, mag-start ka na. Sige, gawin mo na ngayon. Nag-resign na ba si Cayetano? Nag-resign na ba si Cayetano? Puro ka kasi puro ka lang dakdak. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, pasensya na po sa lahat ng fans ni Cayetano. Para po sa akin ito po ang nakikita ko na isa sa pinaka-hipokritong senador diyan po ngayon sa Senado. Ang tingin ko rito, alam niyo parang parang Pariseo nung panahon ni Jesucristo. Yung mga Pariseo kasi, magagaling po yan sa salita ng Diyos. Magagaling mangaral, magagaling magpatupad ng mga utos ng Biblia, utos ng Scriptures. Pero mga napakawalang hiya po. Yung mga ugali po nila, yung ginagawa po nila ay salungat doon sa sinasabi nila. Kaya ganun po yung mga ipokrito. Kaya sabi ko sa inyo, pasensya na po doon sa mga tagahanga ni itong ni Mr. 10K. Ang tingin ko po dito ay sobra pong hipokrito. Magaling lang talaga magganyan. Quote ng quote sa Bible. Pero tagapagtanggol nino. Sino ba pinagtatanggol na ito? Hindi ko na sasabihin pero alam niyo na kung sino. Sino ba pinagtatanggol nito? Sino ba pinagtatakpan nito? Kaya sabi ko sa inyo parang Pariseo eh. Galit na galit kay Kristo yung mga Pariseo. Kasi si Jesus Christ nangangaral. Ang daming tao pong pumupunta ron, sumusunod, nakikinig. Na dapat yung mga tao sa kanila nakikinig. Pero walang tiwala po sa kanila doon sa nakikinig kay Jesus Christ. Kaya galit na galit sila kay Kristo. Ganun po yun. Mga Pariseo, mga hipokrito. Kaya yun po yung nakikita ko rito. Every time na nagsasalita ito, sabi ko ito na naman tayo. Niloloko na naman tayo nito. Nagpapakita na naman ng kahipokrituhan itong taong ito. Kaya sabi tuloy ni Claire Castro, ang galing-galing mo magsalita. Gusto mong mabalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno, tapos sabi mo mag-snap elections. Bakit hindi nyo talaga kayang pababain ng presidente, no? Kahit anong gawin ninyo, no? Hindi kaya. Meron kasi mga sariling interes ito mga kababayan.
Sabi ni Clark Castro, wag niya nang bulahin ang publiko dahil malinaw na ang talagang gusto ni Cayetano ay matanggal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posisyon upang maupo ang taong nais itong mailagay sa pwesto. Ayun naman totoo eh. Hindi nyo kasi maaalis-alis eh. Ayos, mananawagan kayo snap elections. Sige, di mauna ka. Mag-resign ka nga. Sige nga. Kung sincero ka, kung talagang gusto mo na magsakripisyo ka para sa bayan, mag-resign ka nga. Kapal na mo ka, mag-resign. Gusto mo nga maging Senate President? Kupal din eh. Ha? Huwag mo na kaming bulahin. Gusto mong matanggal si Pangulong Marcos sa posisyon at alam namin kung ano ang motibo behind this. Sabi ni Jose Claire Castro. Totoo naman eh. Ang daming naiisip na ito mga tula. Ang daming alam mga kababayan kasi hindi sila magtagumpay dun sa gusto nilang mangyari na maalis si Pangulong Marcos sa pwesto. Diba? May kwento-kwento ng coup. Hindi nag-materialize. Tapos ngayon, eto. Napaka-hipokrito eh, mga kababayan. Niloloko na tayo eh. Si mismo si Lino Cayetano, sinabi. Sige, kung ikaw ay seryoso, mag-resign ka. Lahat ng Cayetano mag-resign. Meron ba nag-resign? Wala. Sabi rin ni Soto, mga kababayan, ni Senate President, itong snap elections ay parang nagkipag-flirt ka sa sa kaguluhan eh. Mas lalong gusto mong gumulo ang gobyerno eh. Hindi iyan makakatulong. Sabi nga ni Ping Lacson, hindi yan makakatulong. Mas lalong makakagulo yan, yung snap elections. Kaya etong si Cayetano talaga wala sa ayos eh. Kala mo matino, kala mo pagkagaling-galing, kala mo tahimik. Kaya pasensya na po kayo kung idol nyo ito. Pasensya na po kayo kung masaktan kayo. Pero napaka-hipokrito po nitong taong ito. Kaya, ayan, durog kay Claire Castro. Ito pong si Claire Castro, mga kababayan, ay talaga naman po nga kung magsalita ay matalim. Matalim pero totoo. Real talk. Kaya nga alam niyo si Chavit Singson, iyak po eh. Umiiyak po si Chavit Singson eh. Talagang natamaan siya doon sa mga banat ni Claire Castro. 'Di ba? Napanood niyo ba yung statement ni Chavit Singson? Galit na galit kay Claire Castro. Sabi ni Chavit Singson, alam mo girl. Alam mo girl, ang lumalabas parang attack dog ka na ng mga Marcos eh. Attack dog daw si Claire Castro. Ano tawag sa kanya? 'Di ba? Attack bulldog din siya. Puro atake rin siya dito sa gobyerno eh. Si Claire Castro pinagtatanggol lang naman itong gobyerno. Sino talaga ba ang umatake? Sino ba ang attack dog, attack bulldog? Di ba siya? Ito pakinggan natin yung tingnan niyo yung statement ni Chavit Singson. Ito mga kababayan. Magandang oras po sa inyo lahat. Magandang oras din. Anong klaseng bati yun? Magandang oras. Ano magandang oras? Magandang oras po. Tika, ulitin natin. Umpisa pa lang, sablay na eh. Yeah. Magandang oras po sa inyo lahat. Magandang oras din. Magandang oras. Ano ba yan? Lahat na nakikinig sa akin. Meron na akong gustong sagutin ang bato ng Malacanang. Yeah. Noong nagpunta ako sa Roma, binato ako ng katakot-takot na mga trolls. Ang tawag ko dyan, attack dog. Alam niyo ba attack dog? Ulol na aso, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Now, sasagot, lahat, tandaan niyo po ito. Isa lang ang salita ko. Pag may totoo sa mga panira nila, magpapakulong ako. Ngayon, okay. Siya pa raw ngayon ang sinisiraan. Sino ba sinisira? Ikaw nga naninira eh. Ikaw kasi nagsimula eh. Tapos ngayon binabanatan ka, nag-react ka. Di ba? Sino ba nagsimula? Ikaw naman ang unang bumanat.
Nananawagan ka pa nga sa mga military na mag-aklas. Sinabihan mo mga estudyante na wag nang pumasok at sumama na lang sa mga sa mga pagtitipon, sumigaw. Lumaban sa katiwalian. O tama naman yung lumaban sa katiwalian, pero yung pagbabakasyonin mo, sabi mo lumabas sa kalsada, mali. 'Di ba? Ikaw yung nagsimula eh. Tapos ngayon, ito bumabalik sa'yo. Pinagbibintangan daw siya. Ayan ang problema kasi sa inyo. Dadakdak kayo, tapos kapag kayo binalikan, iiyak-iyak kayo. Oh. Ngayon, hindi sila nakontento sa trolls. Ngayon, ang naging trolls, yung spokesperson ng Malacanang, Claire Castro, Yusek Claire Castro. Ganun ba kababa ang spokesperson ng Malacanang? Naging parang attack dog. Dahil kung basta magsalita, parang attack dog. Alam niyo ba, girl? Girl! Para daw attack dog si Claire Castro kasi kung magsalita matindi. Sir Chavit Singson, ganun po magsalita si Claire Castro kasi po, ano po yun, ang tawag po doon, real talk. Baka hindi nyo alam yung real talk. Ang real talk po, magsasalita ka, kahit may masagasaan, kahit may masaktan, wala, sorry na lang, tinamaan ka eh. Pero real talk po yun eh. Ganun po magsalita si Claire Castro, real talk. Natamaan ata, etong si Chavit. Ngayon po nag-react. At sabi, attack dog daw, etong si Claire Castro. Sabi pa niya, attack dog daw, para mga ulol na aso raw, na kapag daw nakaamoy ng pera, talagang gigil na gigil. Sa pinagbintangan pang bayaran, etong si Claire Castro. Pagsasalita mo, para kang attack dog. Alam mo ba, attack dog, sinabi ko na, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Naubusan na ba kayo ng attack dog na ikaw na mismo ang nagsasalita? Magsalita kayo ng totoo para paniwalaan kayo ng tao. Wala kayong isang salita. Ayan magsalita daw kayo ng totoo, Madam Claire Castro, para paniwalaan ka ng tao. Sino ba mas paniniwalaan ng tao? Si Claire Castro ba? O itong si Chavit Singson? Naniniwala ba kayo kay Chavit? Nung pumunta nga ito doon sa rally, dumaan halos batuhin halos minumura siya Ano sinasabi sa kanya? Di ba binubu? Etong si Chavit Singson? Sino ngayon ang mas paniniwalaan ng tao? Ikaw ba? O si Claire Castro? Mukhang parang baliktad ata ang sinasabi na ito ni Chavit. Na para paniwalaan daw ang spokesperson, magsabi ng totoo. Nagsasabi naman talaga ng totoo at real talk lang. Sige nga mga kababayan, comment nga po kayo. Kanino kayo mas maniniwala? Kay Claire Castro o dito kay Chavit Singson? Comment nga po kayo mga kababayan. Para kung mapanood man ni Chavit itong ating video, ay makita niya kung ano yung sinasabi niya. Sasagutin ko, ano yung mga issue mo sa akin? Nabanggit mo, weteng. Sabihin ko sa'yo, on record tayo mag-base lahat. Kung gusto kong weteng, panahon ni GMA, madami akong makukuha. May kinuha ba ako masisa? Magtanong kayo sa mga may ng STL, yung mga nagpapaweteng nung araw, doon sa bayan, sa probinsya ni Presidente. Sige, paliwanag ka lang. Kikinig lang kami. Dito lang kami sa Gedli. Paliwanag ka lang. Chavit Singson. Wala akong kinuha. Kung interesado ko, ang dami mong nakuha. Yun ang sagot ko sa weteng. Ano pa ang issue? Ang dami mong binabato na dito to. Ano pa ba yung mga issue niya? Piseso. Ikaw nagsabi niya, girl. Miss Claire. Natutuwa naman ako nito kay Chavit. Ang tawag niya kay Claire Castro, girl. Ikaw nagsabi niyang girl, Ayos din to si Chavit Castro. Ikaw nagsabi, ano ba meron dyan? Bakit yun ang gusto mo? Bakit yan? Director. Bakit pinagpipilit mo, director? Hindi ko po pinagpipilit. In-offer yan dahil ang sinabi sa akin ni First Lady noon, ikaw nagsabi
si First Lady noon, there must be something for Manong Chavit ang laki na itulong. PCSO o Pangkor. Kinongratulate pa ako yung mga kaibigan niyang babae sa mga barkada niya sa Bacolod. Manong, congratulations, binigay na pala sa yung Pangkor. Oh, mabuti naman para ibigay ko sa mga mayors ako para ang dami tumulong kasi. Hindi rin binigay. Siya okay lang, nagtabog ako. Mag-antay pa rin ako. Antay. O kung hindi, Pangkor, PCSO, wala rin. O ito na. Nagtampo ba ako? Hindi. Antay pa rin ako. Pinag-antay ako. Antay pa rin. Pumunta sa bahay ko si Milyonaryong Robles. Chairman ngayon ng PCSO. Milyonaryo na raw. Kaya tawag ko dyan, Milyonaryong Robles. Pumunta sa bahay. O Manong, gusto kitang tulungan. Ganito. Ibibigay ko sa iyo ang... Magantay ka lang. Antay. Oo. Bibigay ko sa iyo ang Laguna at Batangas. So, salamat naman para maibigay ko sa mga mayors na tumulong. Nung ibibigay na, tapos na ang time mo lang na matapos ang kontrata, nung tapos na, kinausap ako. Kailangan ko sabi mo sa taas. Bakit? May instruction sa taas na bibigay sa iba. So, sino? Yung daw, doktor niya at saka meron pa. Hindi ko nasasabihin yung iba. Sosyo-sosyo sila. O, nagantay ako, nagtampo ba ako? Antay pa rin ako. Antay lahat ng sinabi. 3 taon na ako pinag-antay. Antay Marcos na ako. Okay, so yun. Sabi niya, pinag-antay daw siya. 3 taon siya pinag-antay dun sa pangako daw. Pangako, kapalit po nung pagtulong niya, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, kapag meron pong tumutulong sa mga politiko, sigurado po, yan po ay naghahangad ng kapalit. Yung sinasabi ni Chis Escudero, na tumulong sa kanya, nag-donate ng 30 million yung contractor sa kanya, tapos walang kapalit, wala lang daw. Yan po ay kalokohan. Kasi lahat po ng tumutulong ay naghahangad po ng kapalit. Katulad ni Chubby, tinulungan niya si Presidente Bongbong Marcos sa kampanya, at paulit-ulit niyang sinasabi, ang laki ng nagastos niya. O tapos hinihingi niya, direktor ng PCSO, hindi nabigay sa kanya. Antay siya ng antay, dahil daw hindi naibigay sa kanya, sa tagal ng kanyang pag-antay-antay, naging anti-Marcos na. So ibig sabihin, kinokontra niya, itong gobyerno, anti-Marcos na siya, hindi po dahil sa ibang bagay. Kaya po siya naging anti-Marcos dahil kakaantay niya na hindi natupad o naibigay yung gusto niya. Ngayon sabihin nyo, eto ba yung sinasabi nyo na, na magiging hero daw? Hero? Na, alam nyo, nung bago magsalita ito sa press ko, tuwan-tuwa yung mga didilis eh. Oy, mayroong ibubulgar si Chavit, may ibubulgar eh. Wala naman na ibulgar eh. Lumalabas nga, kaya siya nagagalit dito kay Marcos kasi nga hindi nabigay yung gusto niya. Hindi nabigay yung pangako na kapalit ng pagtulong niya ng eleksyon. So hindi po ito dahil po mahal niya ang ating bansa. Dahil nakikita niya na corrupt ang mga opisyalis dito, gusto niya ng pagbabago, hindi. Kaya siya galit na galit kay Presidente dito sa gobyerno, dahil nga hindi binigay yung gusto niya. Hindi po natupad yung gusto niya mangyari. Tapos binastos pa raw siya. So, nasan dyan yung sinasabi mong pagmamahal sa iyong bayan? Nanawagan ka pa na mag-aklas, na lumabas sa kalsada, personal pa lang interes ang sinasabi ninyo. So, yun po yung totoo, kaya itong si Chavit nagsasalita laban sa gobyerno. Personal na galit po ang nananaig dito kay Chavit. Pinag-antay ako eh. So yun ang sagot ko sa PCSO. Wala akong interest, girl, sa PCSO. Wala daw siyang interest. Wala siyang interest, girl. Bakit nagagalit ka? Ba't galit na galit ka sa Presidente? Ba't galit na galit ka kay Claire Castro kung wala ka palang interest sa PCSO? Bakit ganyan na reaction nyo, sir?
Di ba, wala ka naman palang interest eh. Di dapat okay lang. Pero bakit parang gigil na gigil ka? Kay girl Claire Castro? Ha? So, director lang. Meron pa rin, director lang. Meron pa rin. Gusto mo pa rin magkaroon ka ng director sa PCSO. Kasi pag may director ka na sa PCSO, madali na. Alam na kung ano ang gagawin dyan. Kaso hindi na ibigay eh. Kaya galit na galit. Tapos sabihin mo wala ka interest. Ano yun, joke? Sabi mo, interest. Anong pinag-interesan mo dyan? Sila nag-offer niyan, director lang. Dahil yun ang bakante noon. Isa-isa, nag-appoint. Meron na naman na-appoint. Sabi ni Presidente mismo, baka naman malaki hindi, director na lang daw. Director, okay. Madali yan. Libo yan, dami yan. Sabi naman ni Secretary Lagdame, ako bahala. Director lang ng PCSO, ako bahala. Antay ka lang. Antay. Isa-isa, may na-appoint na director. Tawag na naman ako. May na-appoint na, wala naman. Akong bahala, Manong. Antay ka lang. May na-appoint na naman. Magkita kami, akong bahala. Maantay ka lang. Hanggang napuno. To cut the story short, napuno. Ayun. Hanggang ngayon, wala. So, wala silang isang salita. Kaya ikaw, girl, dapat isa lang ang salita nyo, huwag kayo magsinungaling. Dahil lahat ng sinasabi mo, puro kasinungalingan na panira lang sa akin. Kaya, okay. So, ano rin ang kasinungalingan na sinasabi ni Chavit na sinabi ni Claire Castro? Totoo naman niya, inamin naman niya na gusto niya magpasok ng director sa PCSO. Di meron siya interest. Di ba? Saka itong naratibo ni Chavit, inulit niya lang yung dati ng yung dati niyang press con. Nagalit na galit siya kay Presidente kasi nga hindi siya napagbigyan. Umiiyak dahil hindi napagbigyan sa gusto niya. At anong nangyari pa mga kababayan, ito. Sumasagot lang namang ang Malacanang through Claire Castro. Tapos ngayon, ito. Pagkatapos siya magsalita, nung sinagot siya, umiiyak na. Pinabanata na si Claire Castro. Di ba? Dapat ang magalit ka kay Presidente kasi kayo pala nag-usap kung meron talaga kayong usapan na hindi ka napagbigyan. Ay, nako. So nakikita natin dito mga kababayan, hindi po ito national interest. Ito nga sinasabi ni Chavit, personal interest po. Kaya po siya nagagalit sa gobyerno kay Marcos. Kasi nga, hindi napagbigyan sa gusto niya. Parang bata ba? Kaya itong si girl, Madam Claire Castro, girl. Ikaw girl, ano ka raw? Attack dog ka raw. Hindi naman, parang hindi naman. Kasi ang lumalabas na attack dog ay etong si Chavit. Tingin nyo. Parang tanga lang, hindi lang napagbigyan eh. Inaaway si Claire Castro. So ayun lang maririnig natin kay Chavit, paulit-ulit niya lang na sinasabi na talagang wala daw isang salita itong gobyerno kasi nga hindi siya napagbigyan doon sa gusto niya. So wala naman itong kinalaman sa pagpapatakbo sa bansa eh. Di ba? Well, di naman. Kasi siguro kaya ang nailagay doon sa ibang posisyon kasi mas qualified sila kaysa doon sa tao mo. Di ba? Bakit naman ilalagay yung tao mo dyan? Alam na agad na pag nilagay yung tao mo dyan, baka matulongges yung ahensya ng gobyerno kung saan ilalagay yung tao ni Chavit. Mas lalo magkakagulo, magkakabulilya, so magkakaproblema ang gobyerno ni Presidente Marcos. Na siguro mas pinili niyang ibang ilagay. Nagalit. Hindi na pagbigyan. Tapos ngayon sumasagot ang Malacanang tunog Claire Castro. Binaliktad na. Si Claire Castro daw ang attack dog. Ha? Ewan ko maniniwala kayo rito. Kanino kayo maniniwala? Kay Claire Castro o kay Chavit? So yan mga kababayan, yan po yung iniiyak ni Chavit Singson. At balik tayo dito kay Mr. 10K. Mr. 10K,
Kung gusto mo talaga ng snap elections, eh di mauna ka mag-resign. Pangunahan mo na. Total, pabida ka dyan pabibo ka dyan O sige, di pangunahan mo. O, pagkatapos nun, walang snap elections, sorry ka na lang. Nag-resign ka na Di ba? Kahit kapatid mo, sinasabihan ka, mag-resign ka, pangunahan mo. Diyan mapapatunayan, Mr. 10K, yung talagang gusto mo. Yung ano talaga gusto mo mangyari. Halata naman kayo na may paganyan-ganyan ka pang snap elections. Ang totoo lang naman, gusto niya lang matanggal ang presidente at ipalit si Sara Duterte dyan sa pwesto. Sus naman. Napaka-hipokrito talaga nito. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Kahit sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.